Marahil minsan sa timeline nyo sa Facebook, YouTube o ano pa mang social media platform ay nakita nyo na ang di umano totoong kwento ni Nobita. Na totoong tao siya tapos ginawang cartoon character ang kwento ng kanyang naging buhay. May katotohanan ba ito o pawang kasinungalingan lamang? Masasagot yan dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Simulan na natin. Milyong-milyong tao ang talaga namang iniidolo ang palabas na Doraemon. Isa na ako dun. Ang Doraemon ang palabas na talagang inaabangan ko lalo na sa umaga o kahit na hapon. Malamang alam niyo na kung paano tumatakbo ang istorya ng karton na ito. Pero para sa mga hindi nakakaalam ay warn at kapatid, mabilis natin itong pag-uusapan. Dalawa ang maituturing nating bida sa karton na ito. Si Nobita at si Doraemon na sa ngayon ay tampulan pa rin ng pustahan kung sino nga ba talaga ang may mas malaking bag o bulsa, si Doraemon ba o si Dora? Ano sa tingin nyo? Bumoto gamit ang poll na lalabas sa itaas ng inyong screen. Mabalik tayo, alam nyo ba na bukod kay Shizuka, Damulag, Suneo at kung sino pa mang madalas nating nakikita sa palabas na ito ay alam nyo ba na mayroong ding kapatid, si Doraemon? Ito si Dorami. Wala lang, naisip ko lang at gusto ko lang ibahagi sa inyo. Napakaganda ng palabas na Doraemon. Marami kang matututunan. May aral, disiplina, lungkot, saya at tulungan bilang matalik na magkaibigan. Ngunit sa nagdaang ilang mga buwan ay marami akong nakitang video o picture online kung saan sinasabi na totoong tao daw si Nobita. And his quote-unquote real life story goes like this. Nobita Hiroshi, yan ang tunay na pangalan ng real life Nobita. Siya ay 9 years old na ipinanganak sa Japan. Maayos at maganda ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Lumaki rin siya sa so-so na pamilya, hindi mahirap at hindi rin naman mayaman. Tulad ng sa cartoon ay normal na bata si Nobita, adventurous at masasabi kong maraming kaibigan. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang kaibigan lalo na sa kanyang mga magulang ay may itinatago palang madilim na sikreto si Nobita. Siya ay may tinatawag na schizophrenia. Ang schizophrenia kapatid ay isang seryosong problema sa utak. Kung mayroon kang ganito ay madalas kang magkaroon ng mga nakikita na hindi nakikita ng iba, mga delusyon, hallucinations at kakaibang pag-iisip na talagang makakaapekto sa pang-araw-araw mong buhay. Ang mga taong ganito ay kinakailangan din ng panghabang buhay na gamutan. Ganito ang naging sakit ni Nobita. Ngayon, si Doraemon ay isang parte ng kanyang sakit. Dahil nga siya ay may schizophrenia ay siya lamang ang nakakakita kay Doraemon. Kumbaga, imaginary friend niya ito. Sa kanyang utak ay si Doraemon ay ang siyang nagbibigay ng kahit na anong bagay na hilingin niya tulad ng sa cartoons. Sa unti-unting paglala ng sakit niya na ito ay nawalan na rin siya ng gana na makipagkaibigan sa iba, makipaghalubilo sa kanyang mga kaklase. Kaya naman itinuturing niyang best of the best friend si Doraemon. Dito siya nagsasabi ng kanyang mga saloobin sa tuwing pinapagalitan siya sa eskwelahan, sa tuwing sinisigawan siya ng kanyang ina at sa tuwing inaaway siya ng kanyang mga kaibigan. Si Doraemon ang natatanging bagay o tao na siyang nakakaintindi lamang sa kanya kaya sobrang importante at mahal na mahal niya si Doraemon. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting naramdaman ng kanyang magulang na parang may kakaiba kay Nobita. Tuwing gabi, palaging bukas ang ilaw sa kanyang kwarto. Malimit nilang marinig na may kinakausap siyang kung anong bagay. Hindi na rin siya maaya ng kanyang magulang para kumain ng hapunan. Lalabas na lamang siya pagtulog na at wala nang gising sa kanilang bahay. Unti-unti na rin napabayaan ni Nobita ang kanyang pag-aaral. Ang gusto niya ay maglaro ng maglaro kasama ang kanyang best friend na si Doraemon. Nang hindi na maatim ng kanyang ina ang nangyayari sa kanyang anak ay kumonsulta siya sa isang doktor. Nang dalhin si Nobita sa doktor ay nakitang normal naman ang lahat.
Ngunit base sa ikinikilos ni Nobita ay pinayuhan siya ng doktor na pumunta sa isang psychiatrist upang mas lalo pang matingnan ang kanyang kalagayan. At doon sinabi sa kanyang magulang na bagamat normal ang lumabas na resulta kay Nobita base sa doktor ay kung ang psychiatrist naman ang tatanungin ay napag-alamang may sakit na schizophrenia nga talaga si Nobita. Tahasan ding sinabi ng doktor na ang kaibigan na kinakausap ni Nobita ay hindi totoo, na ang lahat ng kanyang nakikita ay pawang nasa isip niya lamang. Pag-uwi ng bahay ay ganoon din ang ginawa ng kanyang ina. Pilit na ipinasok sa isip ni Nobita na walang katotohanan si Doraemon. Sa pagdaan ng ilang araw ay labis na lungkot ang naramdaman ni Nobita. Base rin sa kwento, dahil emotionally unstable si Nobita noon, sa mga nangyayari ay hindi na muli pang nagpakita ang kanyang best friend. Nobita, hindi ko na alam ang sasabihin sa'yo. Huwag ka na masyadong malungkot dyan. Masaya ako na malaki na ang pinagbago mo. Hindi ka na tulad ng dating Nobita. Kahit na nakita na natin ang magiging kinabukasan mo, hindi ko maiwasang mag-alala. Sana pwede akong manatili sa tabi mo. Nobita, kakayanin mo ba nang wala ako? Sa tingin mo ba, kaya mo ba labanan na mag-isa sina Suneo at Damulag? Sumagot ka, Nobita! Kaya naman, isang araw, wala ang kanyang mga magulang ay pumunta siya sa kanilang kwarto. Naghalughog hanggang sa makita niya ang baril ng kanyang itay. Itinutok niya sa kanyang ulo at sobrang nakakalungkot na storya, kapatid, di ba? Heartwarming, pero sorry to burst the bubble, pero ang lahat ng ito ay walang katotohanan. Isa lamang itong magandang pagsusulat ng kung sinong Poncio Pilato sa internet. Isa lamang itong fake news. May kakategorya ko ang kwentong ito bilang isang creepypasta o yung mga nakakatakot na internet stories na mabilis na naipapasa sa mga forums, social media platforms at sa iba't ibang mga site. Tulad ito ng naibahagi kong kwento ng di umano tunay na buhay ni Sakuragi, at kung hindi niyo pa napapanood ay mag-iiwan ako ng link sa bandang ibaba ng ating video. Ito ang lagi kong sinasabi sa dulo ng bawat video na ina-upload ko nitong mga nakaraang araw at linggo, na sa panahon ngayon hindi po pwede ang panay-oo lang sa mga nakikita natin online. Hindi porket shinare ni ganto, shinare ng kaibigan mo ay paniniwalaan mo na agad. Kahit ito ay litrato man o video, mas maganda pa rin na maging mapagmatsyag, magsaliksik, dahil sa likod ng bawat kwento, litrato, video ay natatago ang tunay na katotohanan. At yan ang kwento ng quote-unquote real life story ni Nobita. Maraming salamat po sa inyong suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.